ang ating mga napagdaanan this past few weeks at naisip ko guys, ano ba talaga yung mga advantages kung tayo ay nag-graduate dito sa Canada bilang international student. So unang-una, ang parang nakikita ko talaga dito ay magiging mas madali sa atin na makahanap tayo ng trabaho. First balcony ba tayo? Kami one up to the L center, left center. Ito L. LC 1C114. Graduation. I love. Kaway ka naman. Hindi kayo magkatabi. As we begin the ceremony, we carry pride and joy in our hearts because we know every graduate here is stepping into a future full of promise. Good evening, Panthers. Before we begin the show, I have 3 things that are important to mention. Number 1, tonight's ceremony is entirely Canadian produced and owned. So you can rest easy knowing you paid to be here. Number 2, in the unlikely event of a fire alarm going off, I just don't want to go home tonight. Yeah, I don't want to wait. This is the place we used to love. Okay, seniors, it's time to go out with a bang. We've been waiting for this moment for 12 years. We can't wait any longer. Just like we can't wait for them to update our marks on School Zone. Let's end high school with the biggest celebration yet. Wait till our countdown, but first, everyone get loud. Let's hear it one last time. Congratulations, I'm Sam Robertson. And I'm Dermani Gale. It's been a pleasure to be part of this significant occasion with all of you. Please rise and take hold of your caps. Okay, ready? 5, 4, 3, 2, 1. Thank you and good night.
Hi guys! Welcome to Jill in Cannes. So for today ay ito na nga, nakagraduate na ang ating pangalawang anak, ang aming pangalawang anak. No? So 5 po ang aming anak. Yung aming first child, yung daughter namin, yung eldest ay nag-graduate ng grade 12 last year dito sa Canada. Tapos ngayong year naman ay nag-graduate na yung pangalawa namin ng grade 12. Yan. So, same year kami. Actually, 3 kaming nag-graduate this year. No? So, yung aming bunso na si Celestia ay gagraduate din sa kanyang kindergarten. So, 3 kami. Pero yung si Celestia parang wala yata silang program or something. Hindi ako sure. Pero kung meron man ay baka hindi ako maka-attend dahil may work po tayo. Tapos, yung aking namang grade, yung aking pang-apat ay grade A few moments later. 9 ay meron siyang mga awards na matatanggap sa school. Awards na rin. So, actually, magaling siya sa math. Magkakaroon siya ng award, I think, ngayon. So, may honor siya. Baka hindi rin ako maka-attend dahil meron ngang work pa din. Dahil ngayong June ay medyo, syempre, pag bago tayo sa work, ay kailangan natin, hindi pa tayo masyado makaka-absent. Dahil unang-una ay nag-leave na ako nung ako ay graduate. So, tapos meron pa akong upcoming leave na gagawin. At kaya nga, hindi tayo basta-basta makaka-leave. No? So, yun yung mahirap kasi marami tayong anak, marami tayong i-attend. Pero, ayun, so, may kids understand naman na dahil sa work. Ayan, so, kasi madami kasi, okay lang siguro kung 2 anak mo o 3. O, I mean, 2 siguro na absent ka. Pero kung madami talaga, well, medyo mahirap nga yun. Pero, ayun, naiintindihan man nila because back in the Philippines, guys, I was a full-time mom. Talaga, hands-on ako sa kanila sa lahat ng mga activities. I very present po ako. Kaya, ngayon, they understand na it's a different life na dito. So, dahil nga, nagsisimula pa rin tayo, guys. Kahit magto 2 years na tayo dito, nagsisimula pa rin tayo ng life na sinasabi ko sa kanila na kailangan pa rin nating ilagay sa isip natin na hindi pa tayo permanent resident dito. We are still starting. Kailangan pa nating alamin yung mga galaw, yung mga kailangan nating i-work out ngayon. Lalo na ngayon nakagraduate na tayo, ay simula na ng panibagong challenge sa buhay dito sa Canada. So, ano nga ba guys ang update sa aking mga na-applyan? So, kung napanood nyo yung aking previous vlog na na-interview ko ng 3 organization. So, Edmonton Catholic School, Edmonton Public School, at yung isang Child Care Society. Ay na-interview po ako dyan at ayun, maganda naman po yung interview. Siyempre, lahat ng interview nakakaba. Pero siyempre, paglalabanan natin yan. At maraming salamat naman at naging maganda naman yung mga kinalabasan ng interview na yan. So, ano na nga bang nangyari sa mga interview na yan? Yung isang Child Care Society na in-applyan ko ay tinanong na nga ako kung kailan ako pwede mag-start. Ayun, so medyo referral po yon ng aking friend na umalis na dito sa Alberta, na na-mention ko from my previous vlog din, na Goodbye Alberta. So, umalis na sila dito sa Alberta at nirefer niya ako dun sa company na yon. At maganda naman din po ang result at maganda rin naman po ang offer ng kanilang early child care educator doon sa company na yon. So, may mga benefits din po sila. Tapos, yung Edmonton Public School naman po ay maganda rin ang result ng ating interview doon dahil hinihingian na po ako ng mga requirements para i-submit. Ayun. So, ang naging issue ko lang po talaga guys sa public school at sa Catholic school ay they offer casual employment. Although, they can give you like full-time hours, no? Kung 40 hours a week gusto mo, pwede mong makuha yon. So, walang problema po doon. However,
again and again na sinasabi nga nila na hindi naman required tayo magkaroon ng full-time job para sa PGWP. But based on our experience, we have in our church, no, 3 po silang mga couples na international student. At ang naging experience nila ay kinuha nila, in-apply nila yung part-time job nila for PGWP at silang 3, yun nga ay hindi nakuha yung, hindi na-approve yung kanilang husband for SOWP or the Spousal Open Work Permit. So, we just want to be sure dahil nangyari po yun prior to the announcement na may mga additional requirements. So, ngayon po ay naging mas mahigpit pa actually kasi wala pa sa kanila yung rules na yun during that time. Pero ngayon, na naging mas mahigpit, we just wanted to be sure. So, it's up to you guys kung mag-a-apply kayo for full-time or casual or part-time, ganyan. So, it's up to you guys. So, especially kami, marami kami hinahabol dahil nga sa age natin ay 0 na yung ating points. Ayan. So, ayun, basta importante guys, we want to make the yung best possible position, no. Magpo-position tayo dito sa Canada kung paano natin tatahakin yung ating pathway. So para magkaroon tayo ng mag-open up yung iba't ibang options for pathway natin dito sa Canada ng permanent residency. At ayun na nga, so na-interview na nga tayo at ito ngang Catholic school guys. Yung public school, medyo mas mababa yung offer niya. So, nasa $21 per hour for the educational assistant. Ang educational assistant, sila po yung nag-handle ng one-on-one sa mga bata with special needs inside the regular classroom. Or sometimes din, dahil public school, meron silang interactions class na yung isang class na yun ay puro may mga special needs or children with disabilities. So, one-on-one din po yun. At yung isa pong talagang gusto ko na work ay itong related talaga sa tinapos ko na disability studies. Although the public school na EA is also related din sa aking tinapos na disability studies. Yung sa Catholic school naman po, ang title po nun ay Therapeutic Behavior Therapy Assistant. So, ito po ay mas mataas kesa doon sa educational assistant pagdating sa Catholic school kasi parang sila lang yung may position na gano'n na in-offer, which offers also a good paying job. So, mas mataas po ang offer niya for a starting na ito din po ay hindi ka EA, hindi ka inside the classroom, but you can be inside the classroom at times kung pupunta na yung inaalagaan mo or sinusupervise mo na student inside the classroom, or if he needs to go out of the classroom para i-regulate yung kanyang sarili, pwede kayong pumunta ng sensory room or outside just within the campus, ganyan. So, kung ayaw niya na, kung hindi niya kailangan muna ng classroom for the moment. So, ito po yung Therapeutic Behavior Therapy Assistant. So, the offer here is $27 per hour. Ayun. So, maganda po talaga ito. Kaya, ako naman po ay nag-sign dito sa job offer na yan kasi talagang gusto ko siya, guys. At, yun nga lang, naisip ko pa din na casual position pa lang yung ino-offer nila. At, pero nag-sign pa rin ako. Iniisip ko na baka sakali kung ano man. Dahil sa kanila, kahit casual ka lang, as long as magka-shift ka ng once every 3 months, ay nandun ka pa rin sa pool nila. So, ibig sabihin, nakikita mo pa rin yung mga, kung may internal hiring, kung magkakaroon ng full-time position, ay pwede kang mag-apply doon. So, yun yung, kaya ko sinign yung job offer na yun, guys. However, itong Child Care Society, which is very far away from our home, is 35 minutes drive. So, napakalayo nito, guys. Dahil lahat ng nagtatanong, na kakilala namin dito, nagtatanong, baka lipat na ba kayo ng St. Albert or ano yung iba nyong options. So, tingnan natin, guys. Pero,
ang nangyari dito ay dahil nga very immediate, right after, sila na yung hindi na masyado mahaba yung proseso na pinagdaanan, although nakatanggap na ako ng job offer din doon sa Catholic school. Pero actually, nauna itong Child Care Society na nagbigay ng job offer kasi mas mabilis yung proseso nila dahil parang hindi siya ganoon kalawak. Yan. So, nung nakatanggap ako ng Child Care Society job offer, ay nag-sign din ako noon. Nag-sign ako because natanggap ko na yung letter of completion from the school at kailangan ko nang isubmit for my PGWP. So, that is what I am looking for. Yung full-time job offer na job offer nila ay sinubmit ko na sa immigration or the IRCC. Ayun. At kailangan ko na lang yung 3-month pay stub ko. Every month ay gagawin ko, isi-send ko yung pay stub ko sa web form to keep them updated dito sa job na ito. So, yun nga guys, na tinanggap ko na yung job offer ng Child Care Society na ito. At nag-start ako sa kanila ng 2 weeks as part-time because ina-anticipate ko na baka matagal yung letter of completion, mahirapan ako mag-explain kung kailan mag-i-start ng full-time. Pagka nag-stop yun, pag dumating yung letter of completion, kailangan kong mag-stop. So, 2 weeks naman yung aking part-time, so okay din naman yon para matutunan ko pa yung mga, yung kanilang mga routine sa Child Care Society na to. So, itong work na ito is called the Early Childhood Educator. At meron po itong top-up. So, meron kayong base pay. May top-up siya. Pag level 1 is $2 per hour. Pag level 2 is $3 per hour. Something ganon. So, may that pa yon. And kung level 3, level 2 is $5 and level 3 is $8 per hour. So, depende din yun kung magkano yung base pay na i-offer sa inyo. So, sa akin naman, it doesn't really matter. Importante sa akin yung full-time job offer na pwede kong isubmit para sa application ko ng PGWP, which was granted naman and they were very accommodating to me na maibigay nila sa akin yung job offer na yun para sa purpose ng aking PGWP. So, yan. At yan, so wini-workout na natin ngayon guys na makapag 3 months tayo sa kanila and dahil may mga benefit din. So ako nga pala bilang graduate ng disability studies ay automatic na level 2 po ang matatanggap ko na top up from the government. So inaantay ko pa guys, nag-apply din ako for hopefully maging level 3 din tayo dito. Dahil sa education ko from the Philippines because yung WESCO or the equivalency of my college sa Philippines to Canada is equal lang sila. So, 4-year degree rin yung equivalent ng college ko from the Philippines dito sa Canada. So, inaantay ko na lang na ma-submit ng school ko sa Philippines directly yung transcript of record to Alberta Child Care Certification. So, hindi po pwedeng i-mail natin yung tayo sa atin galing. It should be sealed and sent directly from the school yung transcript of record na yon. So, ganun din yung school ko dito sa Northwest College na sila yung mismong nag-send directly from Northwest to the child care ng Alberta certification. Ayan. So, kung interested kayo na malaman yung mga ginagawa ng mga early childhood educator, ganon, share ko next time. And kung meron kayo experience, just comment down below. At kung may mga questions na kayo, comment down below lang din, guys. So, ayun na nga ang ating mga napagdaanan this past few weeks. At naisip ko guys, ano ba talaga yung mga advantages kung tayo ay nag-graduate dito sa Canada bilang international student. So, unang-una, ang parang nakikita ko talaga dito ay magiging mas madali sa atin na makahanap tayo ng trabaho dahil nga, well,
hindi naman talaga sila tumitingin kung saan kayo nagtapos. But the fact that nakapag-aral tayo dito, alam natin ano yung mga Canadian ways nila, the way, kung paano sila magsalita, kung paano yung mga ginagawa nila in, halimbawa, kung saang field man kayo. Syempre, kung ano yung mga, like, mga curriculum na yon, it is the same as ina-apply nila dito sa, halimbawa, sa field of education or the field of disability. Yun yung mga bagay na pinag-aralan namin. Yun din mismo yung mga ginagawa nila sa mga company nila dito o sa mga organizations nila dito. So, dahil doon, it's an advantage for us na alam natin what is really happening dito sa Canada. No? So, parang nung nasa Philippines ako, na bilang early childhood educator graduate din, pinag-aaralan namin yung progressive education, which is actually hindi naman talaga ganun ina-apply sa Philippines dahil traditional pa din yung curriculum ng Philippines. So, dito, kung ano yung pinag-aaralan namin ay applicable doon sa mga ina-applyan namin kasi ito yung Canadian talaga. At isa pa na A few moments later. So, yung base nga sa interview ko, guys, kung ano yung mga pinag-aralan namin, yung mga questions na yun din yung mga tinanong. So, napakaganda na nagagamit ko yung mismong napag-aralan ko doon sa mga nag-i-interview sa akin, no? So, maganda yon. At, isa pa, dahil sa school, dito sa Canada School, no? Canada School. So, magkakaroon din tayo ng mga coaching from our mga supervisor sa school. May mga career coach tayo dito. Tuturuan tayo sa mga resume writing, sa interviews. Ayan yung mga etiquette ng Canadian ways. So, maganda talaga na kung gusto nyo talagang mag-integrate dito sa Canada is to become an international student, na ito yung mga makukuha nating advantages or benefits pag tayo ay nag-aral dito bilang international student. At isa pa, your school can be your best network or reference. So, syempre, dahil bago tayo dito, syempre magtatanong sila sino yung character reference, sino yung mas nakakakilala sa'yo. Yung mga professors mo, kung paano ka pumapasok sa school, kung paano ka mag-submit ng requirements, kung paano ka nag-comply sa yung mga requirements na yan. Tapos, kung saan ka lalagyan yung placement mo, yung mga practicum mo, ay magiging character reference mo rin yon. At syempre, kung anong organization yon, minsan, some of my classmates, doon na sila nag-apply, doon na din sila nag-work. So, maraming ganun po dito na kung saan ka nag-placement, doon ka na rin hinire. Yan. So, ako nga pala ay nag-practicum sa Edmonton Catholic Schools. Kaya interested nga ako na gusto ko sana doon na magkapag-work din. Pero dahil nga ganun ang situation natin, ay pinili ko yung Child Care Society. Ayan. So, at lastly, isa sa mga benefit or advantage is we get the PGWP. So, this is only one time permit na matatanggap natin na pag nag-aral tayo, magkakaroon tayo ng post-graduation work permit. So, depending ilang years tayo nag-aral. If 2 years, makakuha tayo ng 3 years. Kung 1 year ay 1 year. So, this is a way na magamit natin yung pinag-aralan natin dito mismo sa Canadian setting. So, maganda yon na we can work out kung if you want to be a PR or permanent resident here in Canada, ito yung way para makuha natin